at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mga apostol ni Jesus at martir ng ating pananampalataya. Ating ding inaalala sa misa ngayon ang ating Santo Papa na siyang kahalili ni San Pedro. Naway siya'y patuloy na gabayan ng Espiritu Santo at palakasin sa katawan at kaluluwa. Marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng mga misteryo na ito sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran at pagtitiwala sa awa ng Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasang patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at inligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo sa mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap,
Yaong nagtiwala sa kanya'y nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa ating takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit.
at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw mga kapatid, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. At ngayon din ay Pope's Day. Sabay na pinagdiriwang ang kapistahan ni San Pedro at San Pablo dahil kinakatawan nila yung dalawang mahalagang papel na ginagampanan ng simbahan and by extension ng bawat mananampalataya sa ating simbahan. Si San Pedro ay naging pinuno ng simbahan. Siya ang ating kauna-unahang Santo Papa. Si San Pablo naman ang kumakatawan sa prophetic mission o sa pagtuturo sa mission ng simbahan. Sina Pedro at San Pablo, bagamat magkaiba yung papel na ginagampanan nila sa simbahan o ginampanan nila sa simbahan, pareho silang tinawag ng Panginoon. Si Pedro bilang mangingisda, tinawag ng ating Panginoong Jesucristo para sumunod sa Kanya. Si San Pablo naman, galing sa pagiging persecutor o sa pagiging pag-uusig, galing sa pag-uusig sa mga Kristiyano, siya ay tinawag naman ng ating Panginoon nung siya ay papunta sa Damasco. Habang hinahunting niya, hinahanap niya ang ibang mga Kristiyano. At mula sa pagiging taga-usig ng mga Kristiyano, siya ay naging Kristiyano din. At siya ang nagturo ng maraming bagay at bumuo ng maraming mga komunidad. Pareho din silang iginugol ang kanilang buhay alang-alang sa ating Panginoon. At sa huli ng kanilang buhay, pareho silang nag-alay ng kanilang buhay dahil sa pananampalataya. Si Pedro, alam nating lahat, na dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay pinako ng patiwarik, pabaliktad. Si San Pablo naman, sa tradisyon, naniniwala tayo na siya ay pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pananampalataya. At ano ba yung mga mahalagang papel na ginampanan ni San Pablo at San Pedro? Sabi ko nga kanina, si San Pedro ay ang naging kauna-unahang Santo Papa natin. Siya yung naging kauna-unahang pinuno ng simbahan. At ito yung narinig natin sa Ebanghelyo ay patunay na siya ang iniluklok ng ating Panginoong Jesucristo para sa papel na ito, para pamunuan ang simbahan. Hindi lamang yung unang simbahan, pero ito ay nagtuloy-tuloy sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa ng kapangyarihan ng simbahan ng Santo Papa sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. At si San Pablo naman, malaki yung kanyang nagampanan na papel dahil maraming mga komunidad ng Kristiyano ang nabuo sa pamamagitan ng pagtuturo at pagpapahayag ng mabuting balita ni San Pablo. Kaya itong dalawa na ito, they represent the two essential roles sa ating simbahan, ang pamumuno at ang pagtuturo. Dahil kung wala yung pamunuan, kung hindi naging unang Santo Papa, si San Pedro, paano naman maiingatan yung doktrina? Paano maiingatan yung tradisyon na hanggang ngayon iniingatan pa natin? Hanggang ngayon dumarating pa sa atin. At ito yung tinatawag na apostolic succession. Kaya nga hanggang ngayon, iisa yung tinuturo ng ating simbahan. Kaya hanggang ngayon, iisa ang ating sinasampalatayanan sa loob ng nakalipas na mahigit 2,000 taon. At yun ay dahil sa pamumuno ng Santo Papa na nagsimula kay San Pedro. Pero kung merong namumuno, merong centralized na pamumuno sa ating simbahan,
syempre, kailangan din merong mag-reach out. Kailangan merong pumunta at magturo sa mga tao. At yun ang ginawa ni San Pablo. At si San Pablo ang naging halimbawa ng pagkakaroon ng zeal sa pagmimisyon. At pinapakita din ni San Pablo sa atin na bilang Kristiyano, tayo din naman ay tinatawagan para maging misyonero. At ano yung tinuturo sa atin ng dalawang tao na ito? Ano yung mga matututuhan natin mula sa dalawang apostol na ito na nag-alay ng kanilang buhay? Unang-una, tinuturuan tayo, pinapaalalahanan tayo ng kapistahan na ito na ipanalangin ang ating Santo Papa. Tayo mga Katoliko, as of this moment, merong 1.3 billion Catholic sa buong mundo. At iisang tao ang namumuno sa atin. At yun ay ang Santo Papa. So isipin nyo na lang kung gaano kabigat yung role, yung papel na ginagampanan ng Santo Papa. Pinamumunuan niya yung mahigit 1 bilyong mga Katoliko. At sa kabila ng mga eskandalo, sa kabila ng mga pagkakamali ng mga tao sa ating simbahan, nananatili ang simbahan, nananatili na merong namumuno dahil nananatili ang grasya ng Diyos. Pero kailangan natin laging ipanalangin na patuloy tayong pamunuan ng Espiritu Santo ng Diyos sa pamamagitan ng Santo Papa. Pangalawa, pinapaalala sa atin ng kapistahang ito na lahat tayo merong papel na ginagampanan. Hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa lipunan, kundi lalong-lalo sa simbahan. At kung ano man yung papel na ginagampanan natin, gaano man ito kaliit o kalaki, kung tayo man ay ang laging nakikinig, nagsisimba, kung tayo man ay yung laging nakikinig sa pagtuturo ng simbahan, tayo ay may papel, may role na ibahagi ito bilang misyonero, katulad ng ginawa ni San Pablo. Pero pinapaalala sa atin na kahit gaano man kaliit o kalaki, yung papel na ginagampanan natin sa simbahan, ito ay mahalaga. Dahil ang papel na ito ay nagmumula sa panawagan ng Diyos. At tinatawagan tayo na gampanan ito ng buong pagsisikap. At pangatlo, pinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa, ng ating pinagdiriwang na kapistahan ngayon, na katulad ni San Pablo at San Pedro, panatilihin nating bukas ang ating isip at puso sa panawagan ng Diyos. Sina San Pedro at San Pablo, narinig nila at tumugon sila sa panawagan ng Diyos, sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo na sumunod sa Kanya. Ngayon naman, tayo ang tinatawagan ng ating Panginoon. Unang-una, panalangin natin ang ating Santo Papa. Pangalawa, gampanan natin ang ating papel sa simbahan at sa lipunan, gaano man ito kaliit o kalaki. At pangatlo, patuloy nating buksan ang ating isip at puso sa kung anuman ang misyon, ang papel na tinatawag sa atin ng Panginoon na gampanan natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya na lang ang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulat paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pangako ng katapatan sa Santo Papa. Diyos amang makapangyarihan, Diyos anak ng katarungan o karunungan, Diyos Espiritu Santo ng pag-ibig. Hinihiling namin marapatin mong pakinggan ang aming pangako ng katapatan. Kami ang iyong mga anak na matibay na sumasampalataya sa iyong pagkadiyos at walang hanggang pagpapala. Tinubos ng dugo ng iyong anak, binubuhay ng yumayapos na biyaya ng walang hanggang pag-ibig, at pinananatili sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria, aming Reyna at Ina. Papuri sa iyo, O Diyos, papuri sa iyo, O Banal na Santatlo. Christus vincit, Christus regna, Christus Christus imperat. At kay Pedro ang kaunahang nagpahayag ng may malalim na pananalig at pagtitiwala, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sa lahat ng kanyang kahalili, ipahahayag namin na may paninindigan at kalagalakan. Pinagpala ka, Simon Pedro, ang bato ng buhay na simbahan. Christus vincit, Christus regna, Christus Christus imperat. Kay Francisco, ang aming Santo Papa, ang kahalili ni Kristo sa lupa, ang nariritong ulo ng simbahan, dalubhas at guro ng lahat ng mananampalataya, tagapagbantay ng tradisyon ng mga apostol. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangangako namin ang aming pag-ibig. Christus vincit, Christus regna, Christus Christus imperat. Sa pinakamataas na tagapamuno ng simbahan, matapang na tagapamuno ng mga bansa, ang nagsasabuhay ng diwa ng ikalawang Konsilyo Vatikano, ang tagapagtaguyod ng dangal ng banal na pagkapari. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangangako namin ang aming pagkamasunurin. Christus vincit, Christus regna, Christus Christus imperat. Sa kanyang kabanalan, ang Santo Papa, walang pagod na tagapagtanggol ng kabanalan ng tahanan, ang di mapapantayan ng anumang halaga ng buhay ng tao at ang dangal ng mga tao. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangangako namin ang aming pag-asa. Christus vincit, Christus regna, Christus Christus imperat. Sa namamalas na tagapanguna ng buong Kristyanuhan, di matitinag na tagapagturo, tagapamuno at ama ng lahat ng mananampalataya, matatag sa katotohanan ng kaloob sa gitna ng panganib, at pinakamaasahang tagapagdala ng liwanag sa kaluluwa at kaaliwan. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangangako namin ang walang kamatayan naming katapatan at pagpupugay sa iyo bilang mga anak, ngayon at magpasawalang hanggan. Christus vincit, Christus
Christus regna, Christus, Christus imperat. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng sa mga ngisda, kung kanino itinatag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang Santo Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon.
Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na may bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay,
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro at San Pablo, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol. Sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo'y magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makaaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Jesucristo na sinikap itinuro ni San Pablo na kapiling niya magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay pakundangan sa kanyang pagtitiis, mapugutan. Iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Pedro at San Pablo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus
nuestro